Nang dahil ba kayo po ay inihatid nyo ang Pangulong Duterte sa The Hague? Ito po bang kabayaran, Mr. President? Ito po ba'y premyo? Kasi kailangan nating ma-disabuse po ang pagdududa ng mga kababayan natin. Naalala yung kalbong yan? Yan yung ano eh. Yun yung sumama kay Digong papunta ng Hague. No? Tapos, ngayon nagulat din ako eh. Ginawa siyang chief ng LTO or assistant secretary ng DOTR. Ngayon, kinwestiyon siya ni Marcoleta kung ang position bang ito ay pabuya sa kanya sa paghahatid kay Digong doon sa Hague. Pakinggan natin. Hindi naman po kayo ang dapat na maghatid sa kanya ron eh. Tama po, Mr. President? Your Honor, sabi po niya, Asik Lacanilaw, siya nga po, he confirms that he was one of those on the plane with the former president. Opo, wala namang pagdududa doon and there's no debate in that. Ang tinatanong po, kayo po bang authorized na dapat sumama na maghatid sa hindi tamang pagkakahatid sa dating Pangulo? Under what authority did you accompany the former president to The Hague, Netherlands? According to Asik Lacanilaw, being with the OSCE, they are on top of the Interpol po. Kaya po sila po kasama. Kaya What po do you mean kasama. they are on top of the Interpol, Mr. President? Does he mean, Mr. President, he's the local counterpart of the Interpol in the Philippines? Yung pong PCTC daw po is that's Interpol NCB Manila. Yun nga po. Yan po. The PCTC is the Philippine Center for Transnational Crimes. Opo. Kaya hindi po totoo na sinasabi niya na he is on top of transnational crimes. Kayo po ay special envoy, but the local counterpart of the Interpol is the PCTC. It should have been the executive director of the PCTC who should have accompanied the former president, even if we assume that that was regular. According to Asik Lacanilaw, that meron po daw siyang dokumento that he was well documented for him to be able to accompany the former president to The Hague, being the head of OSCE. Tapos yung PCTC po is the operational arm under OSCE, Your Honor, Mr. President. So yun po yung kanyang personality or credentials for being the former president. Can you give us a copy of that document, Mr. President? According to Asik Lacanilaw, it's with the Office of the President, Your Honor. Ano po? Nasa OP daw, sa Office of the President. Or the Office of the Executive Secretary. Grabe, no? Yung mga sumunod kay Marcos upang parang mabasag yung mga Duterte, may mga reward, no? Number one, si Boying Rimulya, no? Anong reward niya? Naging ombudsman, kahit hindi naman qualified. Hindi naman naging judge yan eh. Pangalawa, si General Torre, no? From Brigadier General, 2-star General, naging Chief PNP. Pangatlo, itong si Carlos Lacanilaw, yung naghatid kay Digong sa Hague. Assistant Secretary na ngayon ng DOTR, o siya ngayon ang hepe ng LTO. Tapos, yung mga congressman na pumirma sa impeachment, may mga sabi ni Magalong, 77, di ba? 70 million, di ba? Mga ganyan. May mga malalaking pondo na magagamit nila sa eleksyon. Tapos yung mga Nograles na kumalaban sa mga Duterte sa Davao, kasi nga na-flag nga ni Lacson, di ba? Na-flag ni Lacson na bakit ang laki ng AX doon sa Davao, no, sa Davao City. Kasi nga
direktang kinalaban ng mga Nograles ang mga Duterte. Ngayon, ang aking katanungan, pera ba ng mga Marcos yun? Ang kakapal naman ng mukha na magbibigay ng reward gamit ang pera ng mga tao. No? Gagawing reward ang mga posisyon, no? Para sumunod sa mga utos nila na iligpit. Hindi ko sinabing papatayin. Yung sirain ang mga kritiko ng administrasyong ito. No, ganyan kabalat sibuyas. Ganyan kahina ang ating presidente ngayon. Hindi kayang harapin yung mga kritiko. 'Di ba? It's more fun in the Philippines